All right, here again. You are here in my channel, Share Your Story, Ronnie Harabel. Last upload nating video ay patungkol po sa issue ng ating former president, uh, Rodrigo Roa Duterte. Anyway, we have to continue this Share Your Story or share the story of our former president. And lalo tayong natututo sa mga bagay na ating pong at lalo tayong natin naiintindihan ang patungkol po sa katawag na mga lahi, no, na dumadating po sa atin na kahit hindi po tayo abogado, ngunit natuto po tayo sa mga bagay na dapat nating maunawaan because napaka-importante po ito. You know why? Because that's part ng ating pamuhay na dapat po ay huwag nating kalimutan po. Kasi po ang sabi po ng one of the law of the Article 3 sa ating civil code, that is ignorance of the law excuses no one. So that's why we're gonna be talk today, and let's see about this some videos na ating pong kinuhanan. At sana'y po ating pong abayan at unawain at tingnan at wag po agad mag-judgment, but we have to say about this. Kailangan po ay matuto po tayo because when it comes of law is dapat po mayroon po tayong kaunawaan, hindi yung nagsasabi lang tayo doon o anong aspito nito, kundi dapat po maintindihan natin on the process or the tawag po nating due process, at siyempre maintindihan natin ito ay may kasama talagang political system o kaya sumisira sa isang tao. So that's why sinasabi nga sa atin in the Philippines that the principle of ignorance of the law excuses no one, which is ignorant nita liges nan excusat. Pasensya na po sa pababasa ko, medyo mahirap siyang basahin. So meaning napaka-importante po talaga itong maunawa natin na ang ating Article 3 or Civil Code, no, na law. Kaya dapat mayroon po tayong pagkaalaman ito. So let's go about this at bakit po mayroong nagsasabi na dapat hindi po magkikialam ang ICC at maraming nakaunawa din ang ating former president ay never po nagumawa po ng mga bagay na against po sa law, kasi alam nyo kasi he's a lawyer and he is matalino yan in a way, hindi naman po ibig sabihin na ganon ay nakita ko naman na siya is a very good person when it comes to protection our beloved country, which is the Philippines. So let's see bakit po at kasi next nating video ay palalak po sa inyo na I will discuss about that on bakit kailangan po na yung mga salita ng ating former presidente ay talagang may katotohanan. Okay, so but before na yun po ang ating i-commentary by next nating video. But before that, ito po. Okay, so let's go. For detention and the basis for detention. So, what is the law and what is the crime that I committed? Show to me now the legal basis for my being here. As apparently I was brought here not of my own volition. It's somebody else's. Kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your structure. So you have to answer now for the deprivation of liberty. Alam mo ba na hindi man lang siya kasi anong kaso kung pinag-charge sa kanya nila? Hindi niya alam. No? Kahit na PI man. Alam mo ba, charge sa kanya, nasa Jarmo na. And then, hindi ba kayo na,
ganito ginagawa natin, sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo member. Nag-withdraw na tayo. And yet, sir, you are the Prosecutor General. You know how to exercise due process. Before you can even file charges, you have to file a complaint. We have to file a counter affidavit. Without doing those procedure process, here we are, claiming for the warrant of arrest, questionable warrant of arrest. Ano naman ito, sir? All right. For detention, on the basis for detention. Sorry. So anyway, yun po at yung sabi nating former president is what is the law? Yung na-file sa kanya. So I will not going to be a bias concerning with our former president, but it is about the law. We are talking about that because sabi ko nga yung articles civil code natin ay dapat po natin maunawaan yon. So alam naman natin na wala may naipresenta po ang pagdakip doon sa ating former president at hindi naman po tayo mangmang pagdating doon sa issue na yon. Kay maliban lang kung kay talagang galit kay former president. Anyway, hindi pa ako Dutertarian at hindi rin po ako mga Marcos. Kasing binuto ko naman talaga ay si Pacquiao. Pero when it comes of this situation, nakalungkot po talaga na ganun ang nangyayari na gagawin nila sa ating former president. So that's why I decided to be Duterte, and especially when it comes of Sara, when she going to running for president. So I'm gonna support for Sara. Anyway, dito po tayo sa ICC. Bakit ang ICC ba ay hindi na po dapat makialam? So nagiging klaro lang to kasi parang ganito pag yung asawa ay naghiwalay, wala nang pakialaman yon. Yung pag sinabing divorce o annulment, siyempre wala na yung kaugnayan, di ba? Kahit po sa trabaho kung kayo nag-resign, tulad niya kay teacher, kay police, hindi mo na dapat gagawin yun. So meaning you are cut off. So that's why we gonna be used for our common sense. Okay? So let's read this. February 2018 nang i-anunsyo ng International Criminal Court na sisimulan na nito ang isang preliminary examination kaugnay ng kontrobersyal na war on drugs ng Administrasyong Duterte. Pero higit isang buwan matapos ang deklarasyon ng ICC, inanunsyo ni Pangulong Duterte ang formal na pagbawi ng Pilipinas sa ratification nito sa Rome Statute at pagkalas sa ICC. Giit ng Pangulo, walang jurisdiction sa Pilipinas ang ICC. May bahid din daw ng politika ang mga reklamong inihain laban sa kanya. Alinsunod sa Rome Statute, magiging epektibo ang pagkalas ng isang estado sa ICC isang taon matapos ihain ang withdrawal. Kahapon, March 17, naging epektibo na ang withdrawal ng Pilipinas sa ICC. Pero hanggang kanina, nanindigan ang palasyo na wala talagang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. What is appalling is that the ICC has become a political tool of using its power to politically persecute heads of the state, thereby intruding into the sovereignty of this country. When the ICC weaponized human rights to defend the drug trade, we got out pronto. Hindi rin daw withdrawal ang pinadala na sulat ng Pilipinas sa UN Secretary General, kundi pahayag na hindi talaga naging bahagi ang Pilipinas ng ICC dahil sa ilang teknikalidad. Iginit din ng palasyo na maayos na umiiral ang judicial system ng bansa. Bagay na sinang-ayunan ng international lawyer at dating presidential spokesperson Harry Roque na isa rin sa mga nagsulong noon na ma-ratify sa Pilipinas ang Rome Statute. It is only when local courts are unable and unwilling to investigate the most horrendous crimes committed against the international community that the ICC should take and exercise jurisdiction. Mababasura na rin daw ang dalawang communication na inihain sa ICC laban sa Pangulo.
Pero giit ng isa sa mga complainant na si Attorney Jude Sabio, walang epekto ang pagkalas ng Pilipinas sa gumugulong na preliminary examination sa ICC. Kumpiyansa siya na bibigyan diin ng korte ang mga inihain niyang ebidensya kabilang ang mga testimonya ng mga nagpakilalang hitman ng Davao Death Squad na sina Edgar Matobato at Arturo Las Canas, pati na raw ang mismong pag-amin ng Pangulo. Wala namang epekto ang sinasabing pagkalas ng Pilipinas sa status na nag-iisang Filipino judge sa ICC na si Judge Raul Pangalanan. Umaaksyon, Marlina Gaide, News 5. Alright, yan po sa News TV5 natin po napakinggan patungkol. Dati pa yan nung I think that is 2018 na balita yan. So binalikan na natin noon yung patungkol sa ICC na talagang ni-insist ni Attorney Sabio yung patungkol sa pangyayari sa ganyang situation. So for me, I in my commentary is medyo mahirapan si Attorney Sabio dyan sa mga bagay na yan na sitwasyon. So we will do the things na yung sasabi po talaga, no, pagdating po sa law ay simpre mga abogado po sila at talagang nakikipag arguhan. So it based always in the law. Okay, so pakinggan naman po natin yung sabi po ng isang ng Rome Statute. Anong sinabi ng Article 59.1? Ito ang procedure, procedure. A state party which has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person in question. Ano ibig sabihin yan? Kapag naka-receive ka, arrestin mo kagad. Correct. Sabihin natin, correct yung ginawa nila. Inaresto nila. Nakatanggap sila ng warrant of arrest. Inaresto nila. Pero may next step, mga friends. May next step pag inaresto mo. Ano ang step 2? Step 2, a person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state, which shall determine in accordance with the law of the state that 1. A. Warrant applies to the person. 2. The person has been arrested in accordance with the proper process. And C. The person's right have been respected. Step 2 pa lang tayo. Anong sabi nito? Tatagalogin ko. Pag ikaw ay inaresto, anong dapat ang gagawin sa'yo ng arresting officer? Dadalin ka sa harapan ng competent judicial authority. Ibig sabihin, si Digong dapat dinala sa hukuman ng Pilipinas, sa harapan ng hukuman ng Pilipinas. Pero anong ginawa nila? Saan nila dinala si Digong? Sa Villamor Air Base. Kailan naman naging korte ang Villamor Air Base? Napakalinaw dito, mga engot kayo. ICC law ito ang ICC procedure. Ito yung pinagmamalaki ninyo, denialate nyo yung law. Number 1 violation, hindi nyo dinala si Digong sa harapan ng competent judicial authority. Yung competent judicial authority na yun, which is ang ating korte, dapat ididetermina ng competent judicial authority ng Pilipinas na 1, na ang warrant ay nag-a-apply kay Duterte, and number 2, na yung naaresto si Duterte has been accordance with the proper process. Was it proper process? Hindi mo dinala sa harapan ng competent judicial authority. Torres, tanga ka! Ikaw ang may kasalanan nito. Yeah. So that's it. At narinig natin yun, di ba? So I agree with that. In my commentary, it's really true and nobody can deny that. Kahit sino po yung abogado, kahit po sila yung mga kontra, ay alam nyo, mahirapan din po sila sa pag sa pag iwas pagdating po sa article case 59 page 2. Tama po, yung page 1
ay sa number 1, Article 59 number 1 is um, may mga discussion, no, na mayroong punto po ang sa party po ng government o yung ni BBM at mga kanyang kasamaan sa pagdaki po sa ating former president. But the problem is, tama po yun, dapat po dinala muna doon sa judiciary according sa Article 59 number 2, di ba? So bago pinaharap muna siya. Kaya lang siyempre that is a political system dito sa Pilipinas, napakahirap. At saka alam nyo kasi dito sa atin sa Pilipinas meron po tayong kapangyarihan na tatlong posisyon, which is yun po ang sinasabi nating executive power from our president. So that's why na time na yon ay talagang ginamit po ni President Bongbong ang kanyang power or authority or executive power to conduct po sa ganyang way para po ay i-force po ang ating former president Rodrigo Duterte. Kaya po ang judiciary medyo hindi ko maintindihan po kung bakit ganon. At kaya ang problema rin pa naman po ay ang ating pong legislative, kasi ang judiciary that's also from sa ating mga kom. At ikatatlo po yung legislative, which is the Senate. Ang mga sa Senado po, alam nyo kasi bagsak, wala pong hindi po gumagalaw dahil po hindi it is, I don't know, I can say that para sa akin hindi po gumagalaw ang Senate, kaya medyo tagilid ang legislative. So maybe pagkatapos ito po ng election sa May, then June, malalaman natin kung ano po yung status ng ating legislative. Okay? So update lang naman lang tayo dito. But anyway, yun po at problema. So which is the 59 articles 59 sa 2 ay sa number 2 ay kailangan po doon po sila nagkamali. I agree with that. I'm not hindi po ako abogado, pero kahit sino po yung magbasa it is very clear for all of us, kasi hindi po pwede na po nawala po tayong alam pagdating po sa law. That is our articles. Okay, sinasabi po dito sa dito nga that ignorance of the law excuses no one, dito sa article of the civil code. So dapat po may alam po tayo pagdating po sa law. So nababasa po natin yan. Okay, so lalo tayong naging matalino kahit po yung mga hindi po nakapag-aral, hindi po kahit sino po ay mababasa at naintindihan po ang sinasabi po ng article 59 number 2. Okay, so dito naman po tayo at the problem of this is about the cases. Sa cases naman po ng ating former president ay that is 3,000. Okay, yung kanilang na file, kanilang talagang ini-insist that is 30,000 cases na I don't know kung paano itong pinag-comply, pinag-itipon para po ibato sa ating former president. So dito natin nalaman sa ICC at napanood din po natin that is only 43 cases at posible din na pinili lang ng ICC yung pinakamatibay na mayroong ebidensya po talaga para po na may panglaban o panghatol po sa ating former president. Nakakalungkot kasi bakit ICC ang ganito ang mahirap po magsalita. Anyway, yan po, my commentary is that's why the cases is 43 in the reveals po yan, no? Sa initial hearing reveals 43 cases linked to yung pong rogue police officer po nung sa panahon sa Davao yata yan eh. So anyway, subaybayan na lang po natin. Okay, so yan po at
Abayanan na lang po natin ang malagang mga balita nito at huwag po nating ibaliwala kasi bilang Filipino po ay kasama po tayo sa laban na ito sa katotohanan at alam po natin ang katotohanan ay magdadaig po talaga. So tingnan natin kasi ang September 23, 2025 po ang hearing po talaga ng ating former president kasi nung nakaraan is only by ano lang yun, initial pa lang yun no? Which is the presentation pa lang yun para kung ano pong ilalatag ng bawat magkabila po ng prosecutor at ng defense. So parang naging matalino tayo dito sa pagdating sa mga ganitong kaso. Anyway, let's keep on doing this for our former president and for not only for our former president but for all the Filipinos wanted to the truth. Okay, kasi halos naman po is 91% o 90% ng mga Filipino ay nakita ang katotohanan. Kahit pa ako ay masasabi ko talagang it is a bias. I'm so sorry to tell, but it is my commentary and it is a freedom of speech. And I read in Articles 59, page 2, number 2. Anyway, next video natin maganda ito. Okay? So maganda ito, abangan nyo po at maganda po talaga ito. I searched and I studied and nanood din po ako sa mga balita, sa mga video international sa ating dito para po maintindihan natin ang mga bawat kilos po ng ating mga nangyayari sa ating bansa. Kahit po sa ating mga sa Senate po na mga kaso ay dinig natin. So next video. Okay, next video. Okay, very excited to and I favor po. Ako may it's positive for our former president kung ito it will be presented i-present po itong mga evidence na po talagang our former president is a very good president for all of us. I salute him. So this is your story, Ronnie Harbel or Pastor Ronnie Harbel. Sana po patuloy po tayong manalangin para po sa ating mahal na bansa Pilipinas. See you on the next video po. Okay, bye-bye. God bless everyone.